안녕하세요. Kami teaches Korean. Kami 선생님입니다. Welcome to EPS Topic Book 1, Mastering Hangul 1. So I would like to remind you guys that this class is being streamed and recorded. This lecture is not for sale by any other company or party. Please subscribe and follow to Kami Teaches Korean. I'm on different social media platform. As you can see dito sa taas po, meron pong FB, YT, Tik, Clock App, and IG. I'm just being careful not mentioning brands po kasi minsan nafa-flag yan sa social media. O, sabi ni Mary Ann, salamat po Teacher Kami at salamat din sa mga sponsor. So yes, my free classes are being sponsored. It really does help para regular may free class po tayo. So for today's lesson, please go to page 16 dito sa book 1 po natin. So we're going to be introducing Hangul to you guys. So basahin ko lang po muna, ano po ba ang Hangul? Is Hangul Korean language? No. Hangul is Korean alphabet yan. So yung writing system po ay Hangul ang tawag. Pag sinabi mo na marunong ka mag-Hangul, you're saying na marunong ka mag-A, B, C, D, E, F, G. So Hangul is not the same as the Korean language as a whole. Okay? Ang writing system po ay gawa ni King Sejong in the Joseon Dynasty in 1443. He is the father of Hangul. And before King Sejong created Hangul, Chinese characters were the sole writing system during that period. So bago po dumating si King Sejong at nagawa niya ang Hangul, puro Chinese character ang gamit doon sa Korea during that time. So Chinese characters is called Hanja. Hanja. So Hanja are Chinese characters in Korean language. But Hanja was too difficult for the ordinary uneducated people, yung mga simpleng merchant sa panahon na yun. So si King Sejong invented Hangul to allow the common people, yung hindi tao sa court niya, yung mga educated palaging tao sa court ng emperor or sa king. Sila lang ang educated, iilan lang yun, 10, mga 20. Iilan lang. So, to help the poor people of Korea read and write, Hangul was invented. So, paano po niya nagawa yung Hangul? So, si Hangul, we're in page 16 by the way, still page 16, please look up here. Introducing Hangul, the Hangul was created with people in mind. So isipin nyo guys, pag gagawa ka ng sariling alphabet, anong inspiration mo? So si King Sejong, ang inspiration po niya ay yung tao mismo at ang nature. So si Hangul, especially vowels po, were created by looking at the sky, the land, and the person. So Haneul is sky, Tang is land or yung lupa. Saram for person. So a dot represents the sky, horizontal line for the ground, and a vertical line for people. Pag kinombine-combine nyo po yan, nakakagawa tayo ng letter. So if I, for example, kunin ko to, tas nilagyan ko ng tuldok, this is the equivalent version of the A vowel. So dati, bago po naging ganto po sila magsulat. Bakit ganyan? Bakit may tuldok? Kasi brush ang gamit sa pagsusulat dati. So dahil brush ang gamit nila, mukha siyang painting, mukha siyang calligraphy. Okay? So yan ang history po kung paano nagsimula po. Kami-sem, annyeonghaseyo, sabi ni Jem Liu. Annyeonghaseyo. Proud self-study daw si Hapoy Ramos. So, very happy for you. Ngayon, waiting na lang si CVI at Yoja pa siya. Okay. Saan daw po sa Alabang ang aking school? Located sa Madrigal Business Park, malapit sa Alabang Town Center. Malapit po kami doon. Kung marunong po kayo pumunta sa Alabang Town Center, malapit din po kami doon. Actually, mas malapit pa sa area ng Molito Complex. Kung alam nyo po kung saan yan.
Dun po kami. Alright. So going back here sa page natin, sa page 16, based on the shapes representing sky, earth, and person, 3 basic vowels were created. From these, vowels kagaya ng a, ya, o, yo, o, yo, u, yu were formed. So starting building up na si King Sejong ng alphabet by combining these shapes. Next, page 16 pa rin, paano po niya nagawa yung mga consonants? Ang consonants naman ay hindi based sa imagery ng sky, earth, person. Ang consonants ay base dito sa bibig natin. So si King Sejong, yung paggawa ng consonants, nagsimula muna sa face, sa mukha. So pag nagsasalita tayo, what are the body parts, what are the muscles that we are using? Ngipin, yung labi, yung dila, yung neck. Tapos dito din yung facial muscles po natin. Muscles. So, facial muscles. Okay. So, yung paggawa ng letters was based from sounds created by our muscles. So, example, itong KG na to. Mukha siyang ganto kasi pag nagsasalita tayo, pag nabibigkas natin yung g, 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 nasaan po ba yung dila? Nandito sa likod at the back of the throat. So, giyak, this letter looks like the shape of the tongue at the back of the throat. Kaya po siya mukhang ganyan. Hindi po yan letter K and G, so mamaya po we'll go into more detail about each letter. For now, summary ng creation lang muna tayo. So, creation story ng Hangul. So, ito, mukha siyang ganto because of how we pronounce the T and the D. It looks like the teeth. Si Biyup, ganyan din, it looks like the mouth. Si Ziyat din, ito din, si TS, DZ is not accurate po. Mamaya na po tayo sa sounds, guys, ha? Introduction pa lang muna to. So, ito, hindi yan ts, hindi yan z, 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 z. Okay? Then, ano naman to? Bakit may K tapos may H sa taas? Bakit T tapos may H sa taas? P tapos may H sa taas? TS tapos H sa taas? Pag may nakita kang H sa taas, ibig sabihin, mahangin po siya. It has a stronger aspiration sound. Pag sinabing aspiration, yan ang ibig sabihin ng aspiration. So, pag K, hindi siya ka. Hindi. Yung K dito, iba po dito. Kaya yung romanization, yung mga tao na nagsasabi, uy, mali yung romanization mo, dapat K ang gamit mo, hindi G. It's not about the English spelling, guys. Ang KG na to are suggestions. Recommended lang yan ng libro. Kasi nga, hindi pa tayo marunong magbasa ng Hangul. So, they're using this pang guide sa non-Koreans. Okay? So, suggestion po na pwede po siyang ganito. So, it means aspirated siya. So, the sounds are k, s, p, s. No? So, those are aspirated sounds. Then, sa page 17 po tayo, guys, ngayon. So, this is page 16, this is page 17. This one, to represent the tense sounds, ito po, dumoble na siya. So, we have the following consonants na pag inulit mo siya, kinopy-paste mo ulit, nagdoble siya, these are double consonants, which are also tense sounds. So, matigas ang labas ng sounds niya. So, when you say double K, ito, K apostrophe pa. Ang ibig lang sabihin ng apostrophe na yan ay block, stop. Ang ibig sabihin ng apostrophe is stop. So, hindi siya ka, hindi. K. K. Tapos ito, hindi siya t. 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 Matigas. Si p, hindi po yan p lang, hindi yan pa. P. Ito din, yung double S na to, t. Stronger, parang kang galit. T. And ito, the TS daw, pero pwede din siyang double J. T. 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 So, pag may apostrophe dun sa taas, it's telling you to stop. Matigas dapat yung sound. Yan ang ibig sabihin nun.
So now that we understand yung mga labels na to, basic lang po muna to, introduction lang muna, let's first get something out of the way. The resources I used in romanizing words ay hindi lang gawa ko. Gumamit din ako ng Romanization of Korean from the National Institute of Korean Language, which is an official romanization by law. This is a law. So, korean.go.kr, this is the link para makita nyo to. Kung kine-question ng iba bakit ang romanization ko ay hindi kagaya ng teacher niya, look at this. I don't create without looking at resources. So, yung resources na gamit ko are the currently available ones online, which is anybody can look. So, yung sa libro natin, tingnan nyo po ha, itong letter na to, K na may apostrophe sa taas. Tingin tayo dito. Nasaan siya? Yung double K natin. Ano yung romanization based on the book of the National Institute of Korean Language? Di ba double K to? I'm sorry kung maliit yung text, but that's double K. This is the Korean government. This is HRD Korea, which is also the Korean government. Iba yung romanization ni HRD dito sa website ng National Institute of KL. So, who is correct? Si HRD o si National Institute of KL? You cannot tell me that one is wrong. Hindi mo masasabi yan. So, romanizing are just suggested. This is by law. So, ibig sabihin, lahat ng signages ay dapat gamit to. But when it comes to teaching the language, we use what is best. This one is actually more related sa linguistic part. This one is just for layman's terms na paano basahin ng mga non-Koreans yung signs. So, nobody is better or worse. Nobody is right or wrong here. So, pag gumamit ako ng romanization that is not same sa romanization ng ibang teacher, please, open-minded. Dapat open-minded tayo. Okay. So, I wanted to get that out of the way. So, now I will show you guys yung gawa ko pong Hangul chart. So, off ko lang po muna yung camera ko para ma-screenshot yung ngayon ang nakikita nyong Hangul chart. This one I created out of using resources from HRD, from the National Institute of Korean Language, yung sariling kong libro. So, this is summarized na po ng basic lang. So, yung initial sound, final sound, yung mga sound values ng vowels, any additional notes that you may need when pronouncing different letters. So, ayan po, nakasummarize na po siya para sa atin. So, feel free to screenshot, i-print out nyo, idikit sa pader, makita nyo araw-araw para maaral nyo yung sounds niya. Go lang po. Pwedeng-pwede. So, this is a reference, guys, for those who are starting out learning Hangul na kailangan, gusto nila na sa isang papel lang siya. So, I'll turn on my camera again. Ayan po. So, please use this pang reference natin habang nagka-class po ako. So, I'll explain it naman by the books po. So, this is just a summary. Ito rin ang gamit ko sa private class ko. Pero iba lang yung style ko sa private class. This one, I'm by the book. So, private classes have different slides to look at. Okay. So, introducing Hangul, first and foremost, ang Hangul, pag sinabi sa English alphabet example, ang letter na to, ang pangalan nila sa English alphabet, letter A. So, si letter A, di ba pag nung bata po tayo, nung tinuturo sa atin yung sounds ng letters, ganito po sila. Ang letter A ay pwedeng long A, kagaya ng cake, tray, no? May short A, kagaya sa apple, cat, right? So, si letter A ay merong ding long and short. What about Korean alphabet? Si Korean alphabet, hindi po ito letter K. Hindi yan letter G. Isipin nyo guys, may pangalan ka.
Tapos sinasabi, ay, pangalan ko Christian. Tapos ang tawag sa'yo, Tian. Hindi, Christian po ako, hindi Tian. Christian ako. Yan ang nangyayari pag tinatawag mo tong ibang letter. This is not letter K. Ang pangalan nito, Kiyak. Pangalan niya, Kiyak. It's just that a lot of us choose to skip this part. Hindi na kami nagtuturo ng mga pangalan. Sometimes it's irrelevant. But for now, I want everybody to be well aware. May pangalan yan. Hindi yan letter G, hindi yan letter K, but Kiyak. Kiyak. Pansin nyo paano ko bigkasin si Kiyak. Kiyak. Yung romanization ko naka-GI. But how am I pronouncing it? Kiyak. Kiyak. So bakit, Sem, ang gamit mo G? Pero yung rinig ko K. This is why. The initial sound of this letter is not just a K. It's a soft G. To the point na pag masyadong soft, or not masyado, pag soft sound G siya, it sounds almost like K. Kiyak. Kiyak. Anong rinig mo? Rinig mo ba yung G? Parang hindi din. Rinig ko mas K? Mas malapit siya sa K, oo. Pero kasi meron pa tayong ibang K. Sa Hangul, hindi lang naman ito. May isa pang K tayo. So what am I supposed to do when teaching? What I will do is I will use a romanized G muna for now. But we will realize later on po na ang sounds nito ang mas importante kaysa sa ginagamit kong English romanization na to. The sound is more important than how you spell it in English letters. So when you comment, when people comment to me, na bakit G ang gamit ko or bakit K yung gamit ko, bakit D yung gamit ko, first and foremost, kamusta ang pronunciation ko? Is my pronunciation okay? Do I sound like a Korean? 기억. 이 자음의 이름이 기억인데 왜 저한테 틀렸다고 말해요? 이거는 기억인데 ayun. So, the romanization is just a guide. It just helps you. Kasi first-timers po. Pero sa susunod, pag nahasa nyo na to, hindi nyo na kailangan yan. And yan po ang goal natin. Ang goal natin ay nababasa nyo siya na wala ng ganito. Okay? So, yung romanization ko, take it as suggested pronunciation, the closest pronunciation as possible. We will learn it naman po as we go. Okay? So, ito din po, ang pangalan niya ay A. So, hindi yan letter A. Ito po, ang pangalan niya ay Moum A. So, Moum A is vowel A. Not letter A, vowel A. So, ang sound niya is short A. A as in cat. A. Yan ang sounds niya. Next, not in the book, pero pakita ko po sa inyo, pag nagsusulat tayo ng Korean syllables are called 음절. 음절. So, 음절은 syllables po. Pag magsusulat kayo ng Korean syllable, isipin nyo na parang siyang Lego. Parang nagtatayo ka lang ng figure. So, patong-patong lang siya. Patong dito or ilagay sa tabi. So, gumagawa lang po tayo ng shape. So, ang orientation po pag nagsusulat tayo ay palaging left to right. Pag nagsusulat po ng syllable, left to right siya. Ang letter C, ibig sabihin ng letter C ay katinig po. Consonant. Letter V, ang ibig sabihin po, patinig. Left to right, top to bottom po siya. So, ngayon, nakita natin na pag gagawa tayo ng syllable, ano yung mga consonant? So, doon sa listahan natin, ang mga consonant, yung mga ganito. Yan. So, yung mga may straight lines, yung mga may circle, may square, lahat yan mga consonants. So, dito lang po sila sa kaliwa o dito sila sa taas. Doon po sila mapupunta. In the left to right, kaliwa.
Sa top to bottom writing, sa taas. Yan ang mga consonants natin. Pag mga vowels naman, paano mo malalaman kung left to right ang sulat or top to bottom sulat? Tingin ka sa vowel na gagamitin. Ang vertical vowels po mukhang ganito. Mukhang silang lahat ay nakatayo. So, aya, oyo, iye, ye are all standing. Nakatayo po sila, vertical po yan. Ang mga horizontal mukhang ganito, nakahiga po silang lahat. So, oyo, uyu. So, all of them are horizontal po. So, pag left to right orientation, dapat ito yung gamit mo. So, wala kayong makikita na kahit anong salita or Korean syllable na mukha siyang ganito. Horizontal vowel ang ginamit na sa kanan siya, ay mali agad yan. Another example, yung circle, tapos nilagay ko dito yung vertical. Hindi bawal po siya sa baba. Pag vertical, ito, sa kanan po ng syllable. Pag horizontal, sa baba, sa ilalim ng consonant siya. So, learning which is vertical and horizontal is important in writing. Then finally, meron po tayong mga mixed. So, combination vowel ang tawag ko sa kanya or diphthongs is the official name. So, diphthongs are combination of two vowels. W vowels din ang nickname ko sa kanila. Yan din ang tawag po. So now, going back to the books. So here, in page 17 to 18, explain ko lang po yung CV na to. Hindi yan curriculum vitae. Consonant and vowel po ang ibig sabihin po nito. So, consonant and vowel, ang letter types, ang sinasabi po dito, pag may consonant ka at may vertical vowel, it should be left to right orientation. So, it looks like this. Si chaum, consonant, tapos horizontal vowel, it will be CV, top to bottom orientation. It looks like this. So, tingin tayo ng example po. So, for example, kinuha ko yung giyok. So, yung letter na to, which sometimes you call it the letter G or the letter K. It's not letter G or K. I will call it by its name, kiyok. So, si kiyok, pag nilagyan mo ng a vowel, combine together, left to right dapat. Kasi si a ay nakatayo. So, always nasa right side to. So, ka po yan. So, next, kung meron sa inyo nagsasabi, hindi ba dapat letter K sa initial, letter G sa media, letter K sa final? This one po is another teaching method. Paalala lang po, pwede magkaiba ang style ng pagtuturo ng mga guro. So kung ganyan po magturo ang guro, it does not mean they are wrong. It just means iba sila. So as I said, open-minded. Pag nandito kayo sa class ko, open-minded. So please follow kung anong sinasabi ko lang po. So ang sagot dyan, bakit hindi yan ang gamit ko? Bakit K initial, G medial, hindi yung ginagamit kong method? First and foremost, the name or the sound of giyok is between a G and a K. Kaya mahirap po na iisang letter lang ang gamit. So, it's between a G and a K. So, ano ba yung rinig mo? G ba? Kasi, to be honest, hindi talaga siya G. Hindi siya G. Hindi siya matigas. Pero soft. Pero soft to the point na it sounds like a K, but it's not exactly the same. Kasi, gamit ko yung G, kasi may ibang consonant kagaya nito. Ang consonant na to, kiyok ang pangalan. Tapos meron din po yung doble. So yung double, ang pangalan niya, sangyok. Na naka-romanized silang dalawa, na naka-K to, naka-double K to. K, double K, at saka K din yan? Ano to K? K. Paano mababasa ng tama, di ba? So the reason why I use the G here, the G here, is because I have other letters to teach you. So para lang po madali sa learners na first-timers, naka-romanize ng ganito. Pero mag-a-adjust din tayo. We'll just adjust a little bit, hindi naman mahirap yan. So how do I know na proper pronunciation without listening? Di ba? Kailangan na marinig nyo yung boses ko. So hindi ko maririnig ang pronunciation nyo. Pag nag-chat-chat-chat lang kayo sa akin about these letters, I don't know your voice. I cannot hear you. Di ko alam kung tama talagang bigkas nyo. Malay ko ba? So, when you tell me about the letter K, letter G, blah, 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 I have to listen to you. So, sometimes, pag nagbe-message ng ganyan, tatanong ko, pwede pa voice message po kung paano nyo bigkasin?
Yan, ganyan po. So, I listen carefully to the sound. So, kayo din, listen carefully to the sounds, not just the letter here, yung sounds niya. So, romanization is a guide and it is not a rule. It's a guide po for beginners. So, sana klaro na po ha. Sana po hindi na po magalit sa akin. Ang daming nag-aaway sa akin tungkol dyan. I'm just trying my best to explain it as easy as possible. Alright, another example dito, pag nian naman ang pangalan ng consonant na to, nian. So si nian, lalagyan ko ng o. Oh, nakatayo ba siya o nakahiga? Oh, horizontal. So top to bottom orientation. So mauna yung consonant, tas ilagay ko dito sa ilalim si o. So together, ang basa nito, no. Hindi no. 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 Okay? Hindi yan no. No. Next. Page 17 to 18, ano pong letter V lang? So si letter V is when you use consonant with the soundless circle. Anong tong circle? Ang pangalan niya, Ian. Ian. So si circle, Ian. So pag ginamit niyo po si Ian as the first consonant, whether dito sa kaliwa o dito sa taas, soundless po siya. Pag sinabi nating soundless, no sound. Wala kayong bibigkasin. It's not NG sa taas. Hindi siya NG dito. Hindi siya NG dito. No. No sound. So how do you read it? Paano babasahin to? E di kung anong vowel niya. So anong kasama niyang vowel dito? A vowel. So basahin niyo lang po ito ng A. A. Ito naman din, circle po sa taas. O vowel ang nilagay sa baba. Soundless to. No sound. O paano bigkasin? O. O. Yan po ang tama. So another example po, ayan. So same example pala, sorry. Same example, so si circle ay pangalan Ian. Ian. Silent consonant sound po siya. Plus the A vowel. Combined together. Left to right dapat. Vertical kasi ito. A. A. Hindi yan A. Hindi yan A. A. Annyeonghaseyo. Yung mga kakapasok lang. O, Fabio. Annyeonghaseyo. Edmar. Annyeonghaseyo. Shenyes Marie. Annyeonghaseyo. Renzo. Annyeong. Hello pa. Another example po guys dito sa silent consonant natin. Ang tawag ko sa kanya, silent consonant. So, it's easier. Silent consonant, si Ian, nilagyan ko ng yo vowel. So, hindi yan yo. Yo. So, si yo vowel, sa baba po dapat. Kasi nakahiga po siya. So, top to bottom, writing. So, top to bottom po. Next, si page 17 to 18 ulit, number 3. Ano tong CVC? Ang CVC, hindi yung password ng credit card. Di ba, tama yun? CVV ba yun or CVC? Anyways. So, CVC means consonant, vowel, consonant. So, ngayon, meron po tayong pangalawang consonant, the consonant that goes below. So, for example, ito yung orientation niya. Meron tayong consonant sa initial, may katabi siyang vertical vowel. Pero hindi pa tapos. Gusto ko maglagay ng lower consonant sa ilalim niya. This is what you call batchim. So, batchim is final consonant. So, always when there is a second consonant after the vowel, sa baba po dapat. Sa ilalim niya dapat. So, CVC, always left to right and then diretso baba. Pag top to bottom, edi diretso, top to bottom. So, hanggang sa baba po, sa ilalim, ganyan ang orientation niya. So, example for the consonants, silang lahat po, sorry, yan. Lahat po sila, except itong tatlo, ay pwede sa ilalim. So, ulitin ko po, all of these consonants ay pwede sa taas. Sa blue C po natin, sa initial placement lahat pwede, but pagdating sa ilalim, sila minus si Sangdigut, pangalan niya. Sangbiup ang pangalan niya. Sangjiet ang pangalan niya. Silang tatlo,
do not exist sa baba. Wala kayong makikita na kahit anong salita sa Korean na merong itong tatlo sa baba, sa ilalim. So, only existing sila sa taas, sa initial. Okay? So, limited kumonte palalo yung babasahin mo, no? Then, ano tong mga mixed final consonant? Siguro curious kayo dito kasi nag-mixed siya. So, pag mixed sila na may dalawang consonant, they are called mixed final consonants. Sila po, don't worry. Hindi sila nag-e-exist sa taas. Wala sila sa initial. Never sila magiging initial po. Never initial. So, saan po sila makikita? Sa baba lang. So, si mixed final consonants na to, do not use in the beginning. Use only at the bottom of the syllable. Ang tawag dito sa baba ay batsim. So, starting now, pag sinabi kong batsim, pwede ring romanized patsim, whatever. Any romanization is good. Sila po, batsim na ang tawag ko. So, pag sinabi ko ang batsim, guys, alam nyo na kung ano siya. Batsim. Next, pag example ng may batsim, kinuha ko si giyok, lalagyan ko ng a, tas isa pang giyok. Ang basa po nito, kak. 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 So, yung iba, baka sabihin nyo, ay, Sem, hindi ko rinig yung G. Ang rinig ko K. That's fine. I-romanize nyo ng K-A-K. That's fine. Okay lang. Pero for me, personally, I prefer this one. So, it's okay. Pwedeng K-A-K yan. Okay lang yan. Basta ang bigkas po nito ay kak. Kak. Hindi yan gak. Kaya po, dapat marinig nyo siya eh. Galing sa bibig ko eh. Hindi lang binabasa yung letters lang. So, kak. Kak. Another example, top to bottom orientation. So, initial consonant niyan, naglagay ako ng U vowel. So, sa baba kasi horizontal siya. Baba. Tapos si niyan ulit, sa baba din kasi final consonant. So, basa po nito, hindi yan nan, nun po yan. Nun. Nun. So, this is nun. And one more example gamit ng mixed vowel. So, yung diphthong or combination vowel or pwedeng W vowel ang tawag ko sa kanya. Kunin ko to. Si Q. O yan. Siya ay K din. O how is this different from the other one? May hangin to. So, kwa, kwa, kwa. Tapos si circle, si iyeng, pag sa taas, sa initial, silent. Pag siya ay nasa baba, NG. So, dapat NG sound na if patchim siya. So, ang basa po nito, kwang. 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 Ay, hala. Nagagalaw ko. And finally, sa page 17 to 18, this is the last part of the table. Si number 4, VC. Ano ibig sabihin ng VC? So, si VC, hindi lang siya vowel only. Ang sinasabi niya dito, pag ginamit mo yung circle as initial, wala talaga siyang sound. It becomes soundless or silent. So, soundless si C dito, pag nilagay ko yung circle, tapos A agad ang basa niyan. Tapos naglagay ng consonant sa ilalim. So, now, I read this syllable, an. Hindi yan ngan. An. Ang NG ay dapat pag-ilalim. Kagaya nito. Ang circle sa taas, no sound. Si iyeng, no sound sa taas. Nilagyan ng U, vowel, U. Then NG, only if batchim siya. Patchim. So, pag patchim po yung circle, NG yan. Ng. So, ang basa nito, ung. Ung po siya. Ung. So, example, si silent, iyeng, with E vowel. So, together, this is E. Naglagay ako ng piep. Ang pangalan nito, si piep. Piep.
Pag nasa ilalim siya, it produces a P sound. Pero hindi po ito ip. Hindi. Ip. Full stop. Ip. Ip. So, walang sound pag si circle ay initial. Ip. Ip. Another example po. Circle ulit sa taas. Sa initial, silent siya. Naglagay ako ng U. So, si U, horizontal vowel, please put below. So, top to bottom, orientation, si kiyok na to, pag nasa ilalim siya, it becomes or produces a K sound sa patchim. So, how do I read this? May NG ba to? No. Diretso na sa vowel na tayo magbasa. U with the K. Hindi yan yuk. Hindi. Yuk. Full stop. Yuk. Yuk. Hindi yan yak. Yuk. 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 Okay? And finally, another example, circle, si iyang silent, lagyan ko ng we vowel. So this is a diphthong W vowel or combination vowel po. We, tas lagyan ko po nito. Hindi ito letter R or letter L lang. Ang pangalan nito, Rie. 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 Si Rie sa ilalim po, it will produce L sound. So, ang consonant na yan, pangalan niya Rie, pag sa ilalim, L sound. Automatic na yan. Hindi na siya R. L na agad yan pag sa ilalim. So, this you read as well. 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 So, diretso na po circle, no sound sa taas, diretso vowel. We, then L. Well. Well. Right, let's continue guys. So, sa page 19 na po tayo ng bagong libro. This is the vowels lesson. So, for the vowels, basahin muna. The Korean language has 21 vowels in total. Marami yan. Sa English kasi 5 lang. Sa Filipino, 5 lang din. So, 21. Pag ako, ay, nakaka-overwhelm naman. But, I promise, intuitive naman ang vowels. So, mukhang marami, intimidating yung bilang. But it's easy as long as you practice po. So, don't worry about na 21 vowels yan. Kayang-kaya nyo po yan. So, the vertical vowels is as follows, yung pinakita ko sa inyo. So, si I, A, Ya, O, Yo are part of it kasi nakatayo sila. Tapos ang horizontal vowels tayo si I, O, Yo, U, U, etc. So, nakahiga naman po sila. So, all of these are categorized as either they are vertical, so it's left to right, or horizontal, top to bottom, pag magsusulat na kayo ng syllable. So, how do you produce the sounds? O, ngayon, focus na po tayo dito na paano po siya bigkasin. So, bakit may mga guhit ng bibig? Bakit? Because the production or sounding the vowels requires correct mouth movements. So, dapat pag binibigkas nyo yung mga letters, tama yung mouth shape. So, kumuha kayo ng salamin kung gusto nyo pong mag-practice. Kuha kayo ng salamin, tingnan nyo, pag binabasa nyo ba yung mga vowels, tama po ba yung pagbukas ng bibig nyo? Kasi kung mali po yan, you might produce the wrong sound. A lot of students ay, pag nagka-class po sila sa akin, I notice na pag binibigkas nila, parang mali. Then, pag nag-on cam sila, sinasabi ko na, bigkasin mo to, basahin mo to. They read it, right? Babasahin nila. Buksan mo pa yung bibig mo. Pag naka-off camera yung student, hindi ko nakikita kung paano nila ino-open to. So, minsan, kaya pala mali yung pronunciation mo, hindi dahil hindi mo alam. It's because of the mouth shape. So, let's do a practice. So, each of the vowels have the correct mouth shape. So, first, vertical vowels tayo. So, down the line po. Itong vowel na to, E. E. So, yung straight line lang. E. E. So, kahit nakasmile ka pa, E. E. Mabibigkas mo siya ng tama. Next, si A.
A. Dapat open. Open the mouth. A. A. Okay. So, E. A. Down the line po. Bakit J-A to? Siguro may iba sa inyo napaisip. Bakit YA sa iba? Sa libro, JA. This is in linguistics. Linguistics or linguists have a universal alphabet. So, meron po silang linguistics alphabet. This is one of them. So, yung J na yan, hindi yan talaga J. May ibang pangalan to. So, ang bigkas yan ay ya. Ya. So, ya po talaga to. So, wag niyong isipin yung J na yan. So, let's just use ya. So, ang bigkas nito ay ya. Ya. Iya. So, dapat starting smile, then iya. Ya. Ya. Then next, bakit triangle ang ginamit? Again, it's a linguistics code. It's a linguistics term. Ito po yung O. O. So, open mouth. O. O. Next, ito. Yo, ang bigkas naman. So, J, tapos may triangle, ang hirap. So, palitan natin, gawing nating yo. Yo. So, yo po siya. Yo. Yo. Then, horizontal vowels po. Pag nakasmile ulit tayo, ito, bakit plus sign? Hindi yan plus sign. Again, linguistics code. Puta. So, kahit nakasmile pa ako, guys, na bibigkas ko naman ng tama. So, hindi siya U. Itong vowel na to. Hindi yan U. Hindi yan EU. So, please smile. Then, labas nyo. Hindi siya U. So, kahit nakasmile lang ako, ma-produce ko yung sound. Next, O. O. So, pabilog po yung open. Pag open niya. O. 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 Ito naman, yo. 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 Hindi yo. Yo. Next, U. 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 And so, yung opening nito, mas malaki kaysa dito. So, produce a smaller sound. U. 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 Then finally, U. 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 So, EU. U po to. So, palitan lang natin yung romanization niya. Hindi yan JU, pero Y. U. So, one more time. Isa pa po. Down the line. E. A. Ya. O. Ya. E. O. Yo. U. U. Annyeonghaseyo. Sabi ni Johnny Lynn Enriquez, medyo hirap po ako sa vocabs. That's okay, it's normal. Normal po yan, pag starting out pa lang po. Sabi ni Poloyski, Ma'am, ask ko lang po saan po ba tayo pwede mag-enrollment po? Thank you for asking. Salamat sa tanong. Pwede po kayo mag-PM sa akin. Nakapin din po siya sa aking page kung interested po kayo. Marvin, annyeonghaseyo. Hello po. Si Raymar, nag-heart-heart po siya. Let's go to the next page, guys. So, next page is mostly comparisons. So, kino-compare lang niya yung dalawang vowels na to para makita at marinig ang bigkas nila. So, magkaiba talaga. So, it looks similar but they are not the same. So, page 19 po, this is the A vowel. A. Tapos dito naman, O. Isa pa guys, ulitin ko, A.
This one, o, o, o. Oh, a, 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 o, o, o. So parang siyang ang o sounds na to, parang siyang always. So yung o sa always. Next sa page 20. Yung pagkaiba ng u tsaka o, the difference between u, 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 ito, o, 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 o. Ito, upuan, utak, or utang. Si o naman, oo, opo, oras, o. Yan po ang o po niya. So, page 20 po to. So, make sure when producing the O sound, round lips. O. Next, page 20 pa rin tayo. Third comparison, si E tsaka si E. So, si E at E, ito po E, ang romanized niya, E. So, when producing or pronouncing the E vowel, E, E, very easy naman. Kaya natin basahin yung E. Parang siyang letter E, no? E. E, letter E. Ang sweet. E. So, E po siya. Tapos meron din po tayong E. So, si E, E, E. So, pronounce the E with the mouth slightly open. Just for enough air to escape naturally daw. So, sito, si E, tapos ito, E, E, E. I-open up nyo yung airways. So, E. O, isipin nyo po guys, kung nahihirapan kayo dito sa E vowel, ito yung sinasabi ko sa students ko. Isipin nyo po guys na may sumuntok sa tiyan mo. E! Ayan na po yun. Grabe ang example po natin. O, sabi ni Alvin, dati nakikinig lang ako sa iyo, ma'am. Now I am here now in South Korea. Kaya salamat sa iyo, Sim. You truly are great help for me para makarating dito. Oh, you're very welcome po. Ang dami po nating na uma-attend ngayon na passers na pala siya. Tas sila. Hi, ma'am. KLT21 here. Nasa roster na po ako, waiting ma-select. Hopefully, ma-select po. Natapos ko na dati yung free lessons mo ng book 1 and 2. Isa sa mga dahilan kung bakit ko naipasa ang exam ng unang take lang. Thank you po and God bless. You're welcome. Congratulations din po sa inyo. God bless po. O maybe, baka kayo din po ay maging ganyan. Na kayo na po ang magsabi sa akin na passers na kayo. Sana po. Next, page 20. Page 20 is the difference between ya and yo. Adjust ko lang po ha. So, ya, then yo. Ya, yo. So, ya, ito po, ya, 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 ya. So, drop the jaw, ya. Tapos ito po, yo, 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 yo. One more set, page 20. Yo, tsaka you. Ito po, yo, yo, yo. So, yo vowel po, yo. Tapos ito naman ay si you, 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 you. Sarangheyo, I love you. Example na. Sarangheyo, I love you. Magkaiba po sila na sounds po, guys. So, yo, you. Yo, you. Hoping, ma'am, sabi ni Johnny Lynn. No, regarding po sa sana, mapasa ang exam. Si Jessica Laudit Linsangan ay nagtanong, ma'am, as lang po, yung sa book 2 hanggang 32 lang po ang free videos. Meron naman po akong hanggang chapter 50 something. Pero kung ngayon lang po kayo nakaka-join ngayon, hindi ko lang po na-upload
kasi wala po akong masyadong oras. So, kaya hindi po masyadong updated pa si YouTube. Pero meron din po yun dapat. Alright. Sa page 21 na tayo, guys. So, na-practice natin yung sounds. Ngayon, sa writing na po mag-practice. So, for the writing the vowels, vertical strokes always from top to bottom. So, pag magsusulat po kayo ng vertical or yung nakatayo na vowels, always start from the top. So, from here, going down. Hindi po baliktad. Mali po yung dito ka magsisimula tapos pa ganyan. Hindi. So, always top to bottom. Kaya yan ang dinedemonstrate niya dito. Na pag ganyan, pababa, hindi yung bottom to top. Hindi siya pag ganyan pa taas ang writing. Ganyan din sa horizontal vowels. So, horizontal vowels, left to right writing tayo. So, writing horizontal vowels, pag ganito. So, start from the left, right to the right. Baliktad, yung ganito ay mali. So, never write from starting here, going here. Nope. Mali po yun. Si Jonalyn sa YouTube, sinundan din niya yung videos ko. Yung binili niya, yung old books. Kasi yan ang gamit ko dati. Ayan, ngayon updated books na tayo. Let's go to the next page. Ay, nadoble. My bad. So, sa page 21, may makikita po kayong writing page. So, for this writing page, hindi yan decoration lang po. Yung mga numbers na yan are not also just decoration. Pinapakita sa inyo kung ano yung tamang pagsusulat, yung tamang order or stroke order or writing order. Pag hindi kayo magsulat ng vowels na ganito, you are automatically wrong. So if you want to improve your writing, do not copy-paste na ginagaya mo lang yung shape na parang kang nagdo-drawing. No. This is a language. So susunod po tayo sa tamang pagsulat ng letters, following yung rules na gawa nila. So, hindi ka nagka-copy-paste ng vocabs na drawing lang kasi nandito yung line na to. Ay, nakalimutan ako dito. Hindi po ganyan. So, we're gonna write it properly. Ang tamang pagsusulat po, mouse ang gamit ko ha. So, of course, mas maganda pag ballpen ang gamit nyo. Pero dahil mouse ang gamit ko, please understand na medyo pangit ang magiging sulat ko dito. So, since mouse po siya, let me try. Pag E vowel ang sulat, top to bottom always. Okay? Then, A vowel, pag ganito kayo magsulat, na inuuna nyo to bago to, ay mali kayo agad. So, please correct. I-correct nyo na. Ang tamang pagsusulat ng A vowel should be the long, then short. Long, short. Long, short. Pag ganito, mali po yan. So, long, short, long, short. Okay? Sa ya vowel natin, ganyan din. So, A po ito. Si ya, start from the long, then 1, 2. Mahaba. Tas, dalawang short line. Paano, Sem? Pwede yung ganito? Masyadong malaki yung gap. So, dapat magkatabi po sila. Nag-social distancing naman po kayo ng linya kung ganito magsulat ng ya vowel. Dikit nyo naman po sila. Magkapamilya yan. Ba't hiniwalay mo pa yung upuan? Nag-social distancing. Correct nyo na po kung ganyan kayo magsulat. Next, O. So, sa O vowel natin, dito po dapat magsimula yung short line. So, si short line muna, number 1, tas 2. 1, 2, 1, 2. Pag ganito kayo magsulat, mali din to. Bakit? Nag-overlapping, guys. Bawal po mag-drawing ng letter T. Bawal yan. Do not write it that way. Mali agad po kayo. So, dapat kontrolado ang pagsusulat ng linya. So, 1, tas hindi siya magka-cross. Bawal yung pag-cross. O, dito lang po siya. Short line, long line. Short line, long line. Short line, may crossover, bukas ang letter T, mali.
Then finally, si yo po dito sa first part, to, kalahati po muna. Vertical vowels muna tayo. Yo, 2 lines po. So, hindi po siya yung mahaba tapos yung dalawang maliit. No, hindi siya ganito. Mali po yan. Dapat, 1, 2, equal sign, mukha siyang equal sign. Tapos isulat nyo yung long line po dito, yung mahaba, dapat nagta-touch po sila. Okay? So, they should be touching each other. Yan ang tama. 1, 2, 3. So, bawal yung ganito. Need po ata ng graphic stylus para mas madali. Bilhan niyo po ako. Sponsor po ng stylus. Next page tayo, guys. Sorry, not next page, my bad. Page 21 pa rin, pero horizontal vowels na ang example. So, for this vowel, si madali lang naman, left to right lang po siya. So, tapos na tayo. Next na. Bilis, no? Si O vowel. So, dito sa O, may napapansin po ako. Yung iba na nagsusulat ng O vowel, napakahaba nito. Yung line na yan, yung sa ibabaw niya. Hindi siya ganun kahaba, guys. Kasi kailangan yung masusulat mo na syllable ay pasok sa isang box. Nakakasulat kayo ng syllable inside the box. So, si O vowel, hindi masyadong mahaba to. Hindi, mali po yan. Mas mahaba dapat yung nakahiga. So, O vowel, short line, then mahaba po dapat to. Short line, mahaba po dapat yung sa ilalim. Short line, mahaba po dapat to. Ay, sorry, hindi nakakonect. Ang hirap pag mouse lang. Yan. So, yan ang tama. Pag ganito po kayo magsulat ng O vowel, mali po. Mukha siyang upside down T. Sabi ni Jeanette Agorita. Hi, ma'am. Bago po lang po ako dito. Hehe, pinapanood ko po yung teaching lessons mo po sa YouTube. Salamat po kasi naiintindihan ko po. Hehe. Thank you sa comment. Salamat. Sabi ni Udarbe Kian Ray Lance. Meron po ako, Sam. Sure po. Ay, wow. Nag-joke lang naman ako tungkol sa pag-sponsor ng stylus. Tapos sabi niya, sure po. Napakabait naman. Pero joke lang po yun, ha. Huwag niyo akong wag seryosohin yun masyado. Ano nga si Asna. Okay, let's continue, guys. Sa yo po tayo. Pag yo ang isusulat nyo, always from the top. Top first. So, 1, 2. Sorry ha. Mouse ang gamit. 1, 2. Then, mahaba po yung horizontal. Mas mahaba po yan ha. 1, 2. Then, mahaba po dapat to. So, bawal yung mukhang ganito. Ay, medyo unbalanced po. Sabi ni Michael Diak, medyo mali yung spelling ng Michael, pero sige lang po. Napanood ko yung mga YouTube record mo, ma'am. Binabalik-balikan ko. That's good. Next po, si U. Paano isulat si U? Si U po, ganito. Mahaba, tas short line. Mahaba po yung nakahiga, tas short line sa baba. Mahaba, short line. So, yung ganito, mali din. Finally, si U. Pag U naman, mahabang line, 2 short lines. Mahaba, 2 short lines. Mahaba, 2 short lines. Pag masyadong mahaba yung sa baba, medyo awkward tingnan. Mali din po yun. So, salute sa mga lahat ng teachers na naging online teachers ko sa Korean. Years na rin ako nag-aaral. Sabi ni Kian Ray Lance. Si Sai Lee, Sansing ni may pag-asa pa po ba ako ang 36 ang age na makakorea? Yes. Nag-aaral ka ba? Pasok ka naman sa age limit. 38 pa naman pag-exam. May pag-asa ka? Oo, nag-aaral ka ba?
That's the question. If you're studying, yes. Nagre-review ka? Yes. Wala ka pa sa age limit, so pwede pa. Basta mag-open yung registration, mag-take ka. Pero habang wala pa po, mag-aral ka lang. Si Louie, 선생님, 좋은 하루 되세요. Wala na po ba ang chapter 27 sa YouTube? Or baka meron po kayo dyan na previous na lesson 27? Meron naman po ako. Wala lang po akong oras mag-upload. Kasi kailangan ko din po mag-trabaho. Sorry, I have to choose. I need to decide, guys. Saan ba ako dapat mag-focus? Sa mga nagbabayad sa akin or sa free? I'm very sorry. That's the reality of things. I have to focus sa mga nagbabayad sa akin muna bago ako mag-upload sa aking content. I try to balance both pero mahirap din pag isang tao. Hope you understand. So let's continue, guys. Page 22 na po tayo. So we're still writing vowels. So ang focus po natin for today are the vowels po. So letters must always be written with both a consonant and a vowel. Kaya kanina, meron po akong nakita na pangalan. Ang pangalan niya ito. Ito yung sinulat niya. Is there something wrong with this? May mali po kaya? Meron. Ano kaya ang mali? Ginamit niya yung E vowel na walang kasamang consonant. So it says here, letters or yung mga syllables po should always be written with both a consonant and a vowel. Ang problema dito sa pangalan ay wala siyang consonant na kasama. Nahiwalay po yung E kasi Michael ang pangalan. Yun nga lang, yung E na yan is wrong. It should not look like this. So may suggestion po ako sa viewer natin ang pangalan Michael. Kung ang pangalan nyo ay Michael, sa Filipino pronunciation, Michael tayo. But in Korea, they reference US pronunciation of names. So yung gagamitin ko po na pag-spell ng pangalan nyo is how Koreans pronounce these names. It's not the Filipino pronunciation. Tayo kasi Michael. Sa kanila, ang pronunciation ng Michael na pangalan ay Michael. Michael. So, to help, correction po, si Michael in Filipino is Michael when pronounced by Koreans. So, yung E natin dito sa maling spelling, dapat nilagyan po ng circle. Bakit? Circle is a consonant. Si iyong ay consonant po siya, but it's silent. So, si circle, gagamitin nyo po kung vowel lang ang gusto mong sounds. If you want to only use a vowel, include the circle kasi bawal ang vowel na walang kasamang consonant. So, hopefully na ma-correct na po yung pangalan para tama na po siya. So, may mga iba na nag-chat dito na E nga dapat ang ilagay. So, very good. Please use E na may circle tayo. So, that's the lesson for this page. Writing vowels, including only the circle. So, si Ian. So, lahat po ito, ang basa niya ay vowel pa rin. Vowel pa rin yung basa niya, but it is correct syllable. Tama na po yung susulat sa kanya. Tama yung sulat po. Okay? So, for example, ito si E, circle muna. Ay, wait lang. Adjust ko lang yung ink. There we go. So, circle. So, 1, 2. So, gawin nyo lang po guys on your own. So, I'm just demonstrating lang. So, E. A. Ya. Oh, sorry, mouse. And yo. Ang pangit, no? Pasensya na. Pangit talaga.
So now we're going to do a practice. So finally, we're in page 23 of the new books. So anong gagawin po? First, sa 연습, sa practice natin, number 1 ay wala kayong gagawin. Sabi dito sa instruction, listen carefully and repeat. Ang purpose ng number 1 ay para po pag pinay siya, binabasa niya yung sounds, gayahin mo siya. So, ang purpose ng number 1 ay gaya lang po. Repeat after them. So, that's what we will do. So, gamitin nyo si Sonsing Nim na i-mirror mo ko. Kung anong ginagawa ko, gawin nyo rin. So, let's try. Sa number 1. 1번. 잘 듣고 따라하세요. 1. 아, A, 어, O, 오, O, 우, U, 으, E. 2. 오, O, 아, A, 어, O, 우, U, 이, E. 3. 야, Ya, 여, Ya, 요, Yo, 유, You. 4. 요, Yo, 야, Ya, 여, Ya, 유. You. Okay, so that's our first practice po. So sa page 23, si number 1 ay wala po siyang may pagpipilian ka sa dalawang option or tatlong option. Walang ganun. It's just repeat after them. So number 2 naman po, dito na magsisimula yung actual na activity. Na papakinggan nyo po si number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So for reference, ito po, isulat ko lang po sa screen natin ano po yung number 1. So number 1 in Sino-Korean is il. Number 2, so Sino-Korean po to guys ha. Sino-Korean number, il. I. Number 3, ham. Number 4, excuse me. Number 4, sa. Number 5, o. And number 6, yuk. So Sino-Korean numbers, il, i, 삼, 사, 오, 육, 일, 이, 삼, 사, 오, yuk. So, yan. Pipili po kayo alin sa dalawa ang tama. So, for easier practice, for those who are watching live right now, ang gagawin na lang po para hindi na kayo magsulat or mag-type ng characters, especially pag walang keyboard, pili lang po kayo either left or right character. L or R lang po yan. So, just choose. Is it the left character? Is it the right character? So, yung sa kaliwa o sa kanan, isa lang sa dalawa ang mababanggit dito sa audio natin. So, let's follow along. Please share your answers in our chat sa mga attending ngayon. And for those watching in other platforms, you may comment down below kung anong sagot nyo sa ating activity dito. Let's start. Go! Number 2. 2번. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 1. 아, 2. 우, 3. 오, 4. 야, 5. 요, 6.
U, Okay, ulitin ko po. Isa pang beses. Please share in the chat. Pa-chat na lang guys kung ano sa tingin nyo ang tamang sagot dyan. Sa number 2, 시작! 2번. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 1, 아, 2, 우, 3, 오, 4, 야, 5, 요, 6, 유. So ano kaya ang mga tamang sagot? So, ngayon lang po lumalabas yung mga chat nyo. So, medyo mabagal lang may delay, 'di ba, ang stream sa live chat natin. Okay, so I'll play it one more time. Isa pa po, pero sagot na po siya. (2번) 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 1, 아, 2, 우, 3, 오, 4, 야, 5, 요, 6, 유. So for correct answers, L, L, R, left, left, right. L, R, R, left, right, right. Yan po ang mga tamang sagot. Yay! Sabi ni Jeanette, all left. I'm sorry, not all left. Si GR de la Cruz, so tama po siya. LLR, LRR. 맞아요. So may iba po sa inyo na nagkamali. That's okay. Okay lang naman po kung nagkamali po tayo. So starting out nga pala. Let's see kung tama po sila dito. So for this one, hindi ko po makikita ang mga sagot nyo. So we don't have a way that I can see your answers. But later, I'll show you the correct answer po. So anong gagawin po? 듣고, listen and connect the letters in order. So we have different letters here. So kung alin po dito ang mabanggit muna sa audio natin is the starting point. So we have a starting point and an ending point letter. Ang goal is may maguhit po kayong picture. Ano kaya ang picture nito? What picture do they make? So let's see. Tingnan natin anong tama. So play ko lang po ng isang beses. Yung pangalawang beses ko, yung guhit na. 3번. 듣고 순서대로 글자를 연결하세요. 무슨 그림이에요? 우, 아, 여, 이, 으, 우. Ano kaya ang tamang sagot po dito? What did you hear? What were the letters? Ano yung order niya? Yung sequence po ng sabi niya. Let's start again from the top. Pero ngayon ako ay ang sasagot.
So you're gonna see the correct answer right away. So if you don't want to be spoiled with the correct answer for those watching in a different platform, please pause the video, then answer on your own. Now, let's see the correct answer po. 3번. 듣고 순서대로 글자를 연결하세요. 무슨 그림이에요? 우, 아, 여, 이, 으, 우. So ano kaya to? So it's a star! 별이에요. 네. May iba siguro nagawa nyo na po siya. May nag-comment po. Sumagot lang po ako ng comment. Hehe. Pa-star, sabi ni Ronabel. Yes. Jordan Bunyi, tama po. Star nga po siya. 맞아요. Tatuning M. Valencia. 맞아요. Yes. Yan po. Ay, hindi pala. U muna, no? So, U ang start. Let's go. Our last activity, time check. It's 5:52. Unfortunately, I won't be able to finish mastering Hangul 1 for today. But don't worry, guys. Plano ko po bumalik po dito sa free natin. Pahintay na lang po na magkaroon ulit ako ng schedule ng available time. Siguro naman gabi para maraming available po. I will let you know kailan po tayo pwedeng mag-next class. So, let's do our final activity for today's live. Tapos, babalik po ako mamayang gabi, alas 8 po, for a mock test naman. So, let's go. Page 23. Anong gagawin dito? 잘 듣고 들은 것을 한글로 쓰세요. So, please write carefully the Hangul that you hear. So far, ang Hangul lang po natin, ang consonant po ay circle, then vowel. So, vertical vowel. So, a, ya, o, ya, e, or vertical vowels. Then we have the horizontal vowels. I, o, yo, u, u. I-type out ko lang po ulit. So, we have the vertical vowels. I, a, ya, o, ya. Then we have the horizontal vowels. Si o, yo, u, u. So, ito lang po ang basis natin for answers. Ang iisang consonant po na alam natin na dapat gamitin kung vowel lang ang gamit should be the silent consonant. Si ing, ang pangalan niya ing. So, use the silent consonant, combine any of the vertical vowel or horizontal vowel kay iyang. Okay? So, share ko lang po. Si number 3 is 2 syllables. Si number 3, 2 syllables. Si number 4, 2 syllables. Si number 5, 2 syllables. And number 6 is also 2 syllables. Si number 1 and 2, ang nag-iisang single syllable word. Okay? So, gamitin nyo po yan as reference para sa mga sagot. Play ko na po yung audio. Please listen and write the correct Hangul for the following words. Tapos mamaya na po ang tamang sagot. 4번. 잘 듣고 들은 것을 한글로 쓰세요. 1, 2, 2, 5, 3, 아이, 4, 오이,
오, 우유. 6. 여우. 'Kay. Uulitin ko po ng isa pang beses, then I will share with you guys the correct answers po. 한 번 더 들으십시오. 4번. 잘 듣고 들은 것을 한글로 쓰세요. 1, 2, 2, 5, 3, 아이. 4, 오이. 5, 우유. 6, 여우. 네, 정답은 무엇일까요? So, ano kaya ang tamang sagot? What are the correct words? So, first and foremost, number 1, ang to in Sino-Korean. The correct answer is, this is E. E. So, E vowel, E. Then number 2, 5 sa Sino-Korean. 5 sa Sino-Korean po, tamang sagot ay O. O. So, O po siya. 5 in Sino-Korean. Number 3, ang number 3 po, child ang ibig sabihin niya. Child has 2 syllables. I. I. So, I. 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 Number 4, cucumber po yan. So, cucumber, 정답은 오이. 오이. So, 오이, cucumber. Number 5, milk, gatas. Milk po. 정답은 우유. 우유. So, uyu. Sorry, mouse ang gamit. Uyu for milk. And finally, sa number 6, dito po ay fox. 정답은, sorry, tinype ko talaga, no? So, para mag-practice writing tayo. Circle muna. Tapos yung vowel, sorry po, ayusin ko lang. Then, U. Yo. Yo. For fox. Yo. Ulitin natin. E. O. I. Oy. Uyu. And yo. And that's it for today. So,